Okay? Wow! So, ito yung success tagumpay ito mga kapigsi. Ibig sabihin nito, maabot nyo yung tuktok ng tagumpay kung meron kayong mga sinet na goals, guys. Probably bago matapos yung 2026, no? Magtagumpay kayo dun sa mga goals na sinet nyo for this year. And parang ready na rin kayo, guys, sa susunod na mga adventure nyo or sa susunod na taon for 2026. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is messages from the universe para ngayong November to December para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising sign and Venus. By the way guys, available na yung inyong 2026 kapalaran para sa bawat zodiac sign mga kapiksi. So, punta lang kayo sa homepage natin guys. Nandun na yung mga videos nyo. So, kung ano na lang yung makaresonate guys, take that message. Hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo mga kapiksi. Okay. So, yung first message natin for you Aquarius. This is a water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. Pero for some of you guys, this is a love confession from a specific person. Pwedeng merong nagkakagusto sa'yo na isang tao, secret admirer, humahanga sa inyo. For some of you naman guys, kung meron na kayong current partner or specific person, nararamdaman mo naman yung kanyang pagmamahal sa'yo, yung promise of love niya, mga kapiksi. Okay? So, yeah, but this is a very harmonious relationship, no? Mararamdaman nyo na papaliguan kayo ng pag-ibig, no? Ngayong season na to, mga kapiksi. Alright? So, yun yung first message for you, Aquarius. Another message naman, mga kapiksi, ibig sabihin nito, guys, for some of you, parang medyo nauubusan kayo ng oras, no? Yung iba sa inyo parang nagmamadali. Feeling nyo nauubusan kayo ng oras. You're running out of time para dun sa pwedeng sa mga deadlines nyo or specifically guys ngayong November to December, no? Kasi I'm not sure if nag-goal setting kayo guys, pero I always encourage everyone sa channel natin na mag-goal setting every year, magplano, di ba? Para dun nyo kasi matatrack kung nagpa-progress yung buhay nyo, kung pasulong or paatras. And para meron din kayong guidance. Yung iba sa inyo guys, parang feeling nyo kinukulang kayo sa oras. You have a lot of things to do with so little time. Mga kapisi, yung iba sa inyo nagka-cram. Ibig sabihin nagmamadali, nagka-cram dahil dun sa mga deadlines. So medyo aligaga, yung iba medyo pagod, medyo exhausted din. So yung mga ganito guys, maiiwasan ito kung meron kayong time management na tinatawag, or actually it's not time management kasi para sa akin, no, it's self-management within the given time kasi we all have 24/7. Pare-parehas yan, kaya matulog ka, kaya anong gawin mo, pare-parehas yung oras natin. Ang kailangan mong i-manage is yung sarili mo para makomplete mo yung tasks on a given time. So it's not about time management guys, but self-management. Okay? But yeah, for some of you, that's another message. Probably kailangan nyo ayusin yung pag-handle nyo sa sarili nyo, sa mga tasks nyo, para hindi kayo nagka-cram sa oras, mga kapigsi. And eto naman, another message for some of you. This is wishes fulfilled in reverse. Ganito yung itsura niya kapag naka-upright. Ibig sabihin nito, masaganang buhay, wishes are being fulfilled. Pag naka-reverse siya, ibig sabihin maaring may block, no? May mga balakid sa mga
manifestation nyo, sa mga wishes nyo, sa mga prayers nyo, sa mga dreams nyo, or maaari nagkakaroon ng delay, mga kapigsi, sa fulfillment ng inyong mga desires. Most of the time, ang nagiging cause nito is yung pagiging nega nyo, no? So, negative thoughts and assumptions, negative emotions, kumbaga doon nakafocus yung attention nyo, kaya hindi nang ma-manifest yung magagandang desires nyo. So, you just have to flip your energy, mga kapiksi. And, be grateful. Yun yung number 1 na kailangan yung gawin. Matuto magpasalamat. Kasi, when you're grateful and you appreciate things na meron kayo, instant yung pag-shift ng energy nyo from negative to positive. No? So, you have to learn to be thankful every single day, every single time na may mga blessings kayo, guys. No matter how big, no matter how small. And the more na grateful kayo, guys, the more na papasok yung mga blessings sa inyo. Okay? So, that's another message for you, guys. Another message. Ito naman, guys, this is contra, no? With this. Kasi, kanina, sabi natin, maganda yung relationship nyo. Well, for some of you naman, maaring meron kayong makaaway, makatampuhan, no? So, pwede nating sabihin na sa relationship nyo, mga kapiksi, minsan sweet. May mga times na sweet. May mga times na mag-aaway kayo. And this is normal sa relasyon, di ba? Minsan nga, same day, di ba? Sa umaga, malambing, sa gabi, nag-aaway. Yung mga ganun. So, okay lang yan. Normal yan sa relasyon, mga kapiksi. And, kumbaga, this makes the relationship balance, eh, no? Ito yung nagbibigay ng balance sa relasyon. Kasi hindi pwedeng puro sweet lang. Merong times na kailangan talaga mag-away para magkakilanlan kayo, matuto kayo ng adjustments, diba? Magkaintindihan kayo. So, okay lang yan, mga kapiksi. Pero, kailangan mas lamang pa rin yung pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, kesa sa pag-aaway. Yung pag-aaway dapat paminsan-minsan lang, mga kapiksi. Okay? Wow! So, ito yung success tagumpay ito, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, maabot nyo yung tuktok ng tagumpay. Kung meron kayong mga sinet na goals, guys, probably bago matapos yung 2026, no? Magtagumpay kayo dun sa mga goals na sinet nyo for this year. And parang ready na rin kayo, guys, sa susunod na sa susunod na mga adventure nyo or sa susunod na taon for 2026. Pero eto, guys, kailangan palagi pa rin kayong humble despite ng mga achievements nyo sa buhay. Always remain humble, mga kapiksi. Okay? And eto naman, mga kapiksi, ibig sabihin nito for some of you, nagkakaroon ng konting aberya, no, sa mga plano. For some of you, it's not working according to your plans. And normal yun, guys. Yung plano, ginagawa natin yun para magsilbing gabay. Pero walang plano na perfect, mga kapiksi, no? Even mga project managers, no? Kahit sabi natin na may plano, it's just a guide. Pero there will be troubles along the way. And for some of you, guys, maaring naka-experience kayo ng mga trouble. Ang importante is alam nyo kung paano i-mitigate yung mga risks, maghahanap ng solusyon, ganyan, and yung mga lessons na matututunan nyo along the way, guys. So, yun yung importante, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below. Ito, guys, i-mind itong harmonious relationship, itong success, tagumpay, no? Yan yung mga positive messages for you. So, buo na tayo ng isa pang additional message. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest
ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo na email sa pinoypixie@gmail.com. Sa mga nag-aalap ng pampaswerte guys, sa Venturin tsaka si Tring recommended ko, may makikita kayong mga links sa description box guys. So additional message guys, share your voice, come out of the cave, persecution, expression. So kung meron kayong mga gustong sabihin no sa ibang tao, share your voice mga kapiksi. Kumbaga, let your voice be heard guys. So that's one message para sa maayos na communication sa kahit anong klaseng relasyon. Pwede sa love, pwede sa trabaho, sa negosyo, sa career nyo, ganyan. So kailangan yung i-express yung sarili nyo. And another message nito guys is huwag kayong matakot lumabas ng kuweba nyo, huwag kayong matakot na mag-risks, mag-take ng mga opportunities outside your comfort zone kasi hindi nyo alam, marami pang opportunities na nag-aantay sa nyo. Kumbaga hindi nyo ma-experience yung mga nandun sa kabilang side of the world, diba? Kung palagi ka lang nakakulong dito sa side na to mga kapiksi. Okay, so get out of there, get out of your comfort zone, trust yourself, trust the divine, believe in yourself guys. You can be, do, and have anything that you want. Kayang-kaya mo yan. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Kung nagagawa ng iba, magagawa mo rin. Lakasan lang ng loob mga kapiksi, and kailangan mong maniwala sa sarili mo. Okay? Alright, so yan yung message for you Aquarius. Comment down below if naka-resonate kayo sa mga mensahe guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.